Ka-hunters, kung may nakita kang aso na marker na nakatuwad, pakinggan mo to. Ang ganitong sign ay rare marker na madalas nagtatago ng actual deposit sa direksyon ng buntot o sa ilalim mismo ng aso. Ang posisyon nitong nakatuwad ay nagsasabing, nandyan na mismo ang yaman. Kaya't mag-ingat at mag-obserba sa paligid bago maghukay. Ka-hunters, kapag nakakita ka ng triangle within a triangle marker, napakahalagang clue niyan. Ibig sabihin nito ay double deposit area, dalawang layer o dalawang spot ng treasure. Ang unang triangle ay surface marker at ang pangalawa ay nagtuturo sa main chamber kung saan nakatago ang ginto. Kaya bago maghukay, siguraduhing alam mo kung aling triangle ang direction ng true deposit. Ka-hunters, kung narinig mo na ang Emperor Treasure Site, ito ang isa sa pinakamataas na uri ng deposito ng mga Hapon. Ang mga ganitong site ay personal na proyekto ng mga opisyal o mismong kinatawan ng Emperor, kaya matindi ang seguridad at lalim. Kadalasan, makikita mo rito ang kombinasyon ng mga royal symbols tulad ng chrysanthemum flower, crown mark o letrang E na may box enclosure. Ang lokasyon, karaniwan sa mga natural fortress, bundok, kuweba o waterfalls area. Kung ito ang spot mo, mag-ingat. Dahil sa ilalim nito, may multi-layer traps bago marating ang tunay na kayamanan. Ka-hunters, usap-usapan ngayon ang isang 6 na beses 6 na truck na hinuhukay sa gilid ng pangpang. Ayon sa mga residente, ito raw ay naiwan ng mga Japon noong digmaan. Ang lokasyon ay may mga semento at metal fragments, indikasyon ng military dump site o burial spot ng supply truck. Kapag may truck-type deposit, karaniwan itong may kasamang crates ng gold bars o dokumento sa loob ng cargo area. Kaya sa bawat paghuhukay sa ganitong marker, laging dahan-dahan, baka hindi lang bakal ang laman nito. Ka-hunters, kung makakita ka ng 8 boxes na nakaukit sa bato, tandaan mo to. Ang bawat box ay kumakatawan sa isang chamber o deposito. Ibig sabihin, multiple treasures ang nasa paligid. Ang number 8 ay simbolo rin ng infinity o walang hangganan, kaya madalas itong marker ng main vault o malaking volume deposit ng mga J-Hapon. Kapag nakita mo yan, siguraduhing pag-aralan ng direksyon at pattern ng pagkakaukit. Ka-hunters, may mga marker na hindi basta giveaways lang, kundi senyales ng big deposit na tinatayang naglalaman ng 3 hanggang 30 tonelada ng ginto. Ang mga palatandaan nito ay malalaking rock formations na may kakaibang marka, tulad ng T-sign, pyramid shape, o carved box symbol. Madalas ding may foot marker o heart marker malapit sa boundary, senyales na may central chamber sa ilalim. Ang ganitong klase ng deposito ay hindi basta ginawa. Ito'y royal type storage, kaya asahan mo maraming layers at deadly traps bago mo ito marating. Mga ka-hunters, kapag wild bonsai tree ang nakita mo sa site, lalo na yung likas na maliit pero sobrang tanda na, maaring hindi yan basta halaman lang. Ginamit ito ng mga Hapon bilang living marker para sa digmaang pandaigdig 2 treasures. Ang wild bonsai ay inilalagay malapit sa entry point, vent, o minsan sa ibabaw ng camouflaged vault. Dahil mabagal ang paglaki nito, alam ng Japanese engineers na kahit tumagal ng 50 hanggang 80 taon, mananatili itong maliit pero buhay, kaya madali nila itong makilala pabalik. Kapag ang wild bonsai ay nasa bato, gilid ng bangin o nakapatong sa kakaibang formation, possible marker yan ng artificial pit or tunnel sa ilalim. Ka-hunters, kapag bunker deposit ang target mo, tandaan, hindi ito basta-basta hukay lang. Ang mga Hapon ay bihasang magtago ng malalaking volume ng gold sa multi-layer bunker system. Kadalasan may trap, false chamber, at air-sealed tunnel. Bago maghukay, kailangan ng assessment. Alamin kung natural o ginawang formation ng lupa, may marker ba ng vent o sign ng artificial layering. Dito mo malalaman kung tunay na bunker o isang delikadong patibong lang. Ka-hunters, alam nyo ba na may mga espesyal na palatandaan kapag ang nasa ilalim ay big deposit o bunker site? Una, malalaking bato o boundary walls na may mga marka ng letrang B, box shape
o cross na may dot sa gitna. Pangalawa, flat area na may kakaibang alignment ng mga bato o puno. Kadalasan geometric ang ayos. Pangatlo, may mga diversion markers o false sign para lituhin ang mga hindi eksperto. Kaya tandaan, kung malalaki ang markers, malaki rin ang nakatago. Pero dapat maingat sa traps at oxygen level sa ilalim.